The title of our message this morning ay 6 na araw na paglikha, 6 days of creations. So Genesis chapter 1. So now, tingnan po natin ang verses 1 to 5. Ito po yung unang araw. Actually, tiningnan na natin ito last Sunday. So, parang dadaanan lang po natin because pinag-aralan na natin ito ng malalim nung nakaraang linggo. So, verses 1 to 5, ito po yung unang araw about sa paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay. Verse 1, ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Asiyahan ang Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Excuse me. So last Sunday, tinignan natin about sa creation ng Diyos sa unang araw. So noon ang mundo ay sinabi dito walang hugis, walang anyo, wala pang lupa. Nababalot ng kadiliman. Wala pang naninirahan sa mundo and empty ang earth. Ngunit nakita natin, nabasa natin dito na kumilos ang Espiritu ng Diyos sa gitna ng kadiliman at kaguluhan. And after that, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. So it reminds us sa kung paano, di ba, we made application last time na kung paano rin, it's symbolized about sa truth, about kay Jesus Christ, na siya ang liwanag at sa katotohanan. It reminds us kung paano tayo binago ni Jesus. Binago ni Jesus ang ating buhay nang tinanggap natin siya. It reminds us kung paano inayos ni Jesus ang magulo at madilim na buhay natin. At transform it into light at nagkaroon ng pag-asa. And again, let me remind you, sa magulong buhay mo, kung ikaw ay dumadaan sa magulo, madilim na buhay, only Jesus can fix that. Si Jesus lang ang makakaayos at makakapagdala ng liwanag at pag-asa sa buhay mo. Now, let's move sa ikalawang araw. Verse 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Let me read sa New King James Version. Sabi, then God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Ang firmament, dito sinabi kalawakang maghahati sa tubig, pero sa isang translation ng firmament, word of firmament ay paghiwalay ng tubig sa itaas at mga tubig sa ibaba. So ito po ay parang panangga. Noon mayroong panangga ang earth. May tinatawag na water canopy. May protection na nakabitin sa ibabaw ng himpapawid. Na noon nagbibigay ng protection sa mundo laban sa matinding sikat ng araw. And because of this, ang daigdig ay hindi pa mapanganib against cosmic rays. Ito yung bibigay ng protection against sa cosmic rays. Noon, wala pang tinatawag na polar ice caps. Alam niyo yun, ang polar ice caps ay yung mga lugar na may mga yelo. Yung tatapakan mo ay puro mga ice, matitigas na ice. Wala pa noon. Ang klima ng mundo noon ay tropical. Tropical ang klima noon. Pantay ang temperature noon. Walang malalakas na hangin or mapinsalang bagyo. Mas mahaba at mas healthy ang buhay ng mga tao noon. Nagkakaanak pa sila kahit na umaabot hanggang 900 years old. Nagkakaanak pa. Ang mga gulay noon, mga halaman, siguradong malulusog, matataba, malalaki. Ngunit nang dumating yung, di ba, malaking baha sa panahon ni Noe, nagbago na ang lahat. Nagbago ang mundo mula sa original na anyo nito. So, ang nangyari ay umikli na ang buhay ng tao dahil nawala na yung panangga na ginawa noong ikalawang araw, yung water canopy, and pinakawalan ang mga tubig sa kailaliman. Kaya
nabaha ang buong daigdig. Verse 7. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. So, ang mga tubig sa ibaba, ito yung mga karagatan, dagat. Samantalang tubig na nasa itaas ay ang tinatawag na water canopy o vapor canopy na noon, again, ay nakapalibot sa ibabaw ng atmosphere. Bago ang baha sa panahon ni Noah, itong vapor canopy, maraming mabuting epekto po ito sa mundo. Noon, mas mataas yung pressure sa atmosphere kaya maraming oxygen ang dumadaloy sa dugo ng tao at hayop. And because of this, bumabagal din yung pagdami ng virus. Kaya mas konti nagkakasakit noon. Ang vapor canopy ay nagsisilbing protection po sa mundo laban sa mapinsalang sikat ng araw and sa cosmic rays. So, para itong nakakita na kayo ng greenhouse, di ba? Sa agriculture greenhouse, na ang greenhouse ay tumutulong para sa magkaroon ng masiglang paglago ang mga halaman. So before sa baha, sa panahon ni Noah, ang tao at mga hayop, mga vegetarian noon, mga gulay ang kinakain. Dahil sa canopy, malusog, again, masustansya, malalago ang mga halaman. Kaya sapat ang pagkain para sa lahat ng tao noon. Verse 7, sinabi dito, at nangyari ito. So, nagsinabi ng Diyos na magkaroon, then sinabi dito, at nangyari ito. May mahalagang salita ito, mas mahalagang salita ito, itong phrase ito. So, maging yung elements ng universe, ng creation, sumusunod, nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. So, here's the thing, church. Kung ang nilikha ng Diyos ay sumusunod sa Kanya, then bakit hindi natin nananaisin na gawin din ito sa ating buhay na magpasakop sa kalooban ng Diyos? So, like sa maayos, magandang disenyo ng Diyos sa Kanyang creation, ganito din ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lahat ng plano ng Diyos, we know na para sa ating kabutihan. Para sa ating kabutihan. Now, let's move sa ikatlong araw, verses 9 to 13. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubong nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya ng ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. So this is the third day. Lumitaw na yung mga dry land at mga halaman. Notice with me, na nilikha ng Diyos ang mga halaman ng ganap na ng halaman and namumunga na, handa ng mamunga. So bawat halaman may bunga at may binhi na nagmumula rito. And so kung binhi lamang ang itinanim sa lupa, what will happen? Kung binhi ang ginawa ng Diyos, hindi yung halaman na naganap, anong mangyayari? Hindi ka agad makakakain, hindi makakagawa ng mga hayop kasi unang ginawa ang halaman para maging pagkain ng mga hayop at ng mga tao. So, hindi pa ito magiging pagkain kung binhi. Hindi magiging pagkain sa mga ibon ng 2 araw pagkatapos nilang malikha. Now, sabi dito, nasiyahan ng Diyos. Sabi niya, it was good. Ang kanyang nilikha ay mabuti. And if you remember, sa unang araw, nilikha niya ang liwanag. Sa ikalawang araw, ginawa niya ang atmosphere. And remember, ano ang nangyari sa ikatlong araw sa New Testament? About kay Jesus Christ. Dito, sa creation, nagkaroon ng buhay nagkaroon na ng buhay ang mga nilalang, halaman. Binigyan na ng buhay. Sa ikatlong araw, anong nangyari sa New Testament? About kay Jesus? Nabuhay siya mula sa mga patay. And indeed, siya ang pinagmumulan ng buhay at siya ang buhay. Amen? Without Jesus, there's no life. Walang buhay. Amen? Praise God. Ika-4 na araw, verses 14 and 15, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw. Magkaroon ng mga tanglaw sa langit
upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. So, nilikha ng Diyos ang mga tanglaw upang maging batayan ng araw, kung anong araw na ngayon at anong taon na ngayon. So, ito yung purpose upang malaman natin yung bilang ng oras at markahan ng, ang bawat panahon. So, mahalaga yung pagbibilang ng panahon dahil nais ng Diyos na ipakita niya ang hinaharap, ang prophecy. Ay gusto niya na maging handa tayo sa katuparan ng kanyang mga pangako. And para maunawaan natin na may darating na wakas at one day, hahatulan ang lahat ng bawat isa sa tamang panahon. Sinabi dito sa English translation sa verse 14, New King James Translation, then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth." And it was so. Again, ang firmament naman dito na binanggit ay tinatawag na ngayon natin na outer space. O ayon sa Biblia, tinatawag na ikalawang langit. Remember na ang unang langit ay itong nakikita natin ngayon, atmosphere sa labas. Yan ang unang langit. At ang ikalawang langit ay ang kasunod dito na langit. Ano yung kasunod dito? Ang kalawakan, universe, na kinaroroonan ng mga bituin at mga planeta. Now, may ikatlong langit. At ang ikatlong langit ay ang tahanan ng Diyos. Okay? Now, verses 16 to 19. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. So, just sa isang araw, nalikha ang araw, buwan at mga bituin at mga planeta. Just sa isang araw lang. Sa atin, mahirap na trabaho yan. Hindi natin magagawa rin yan dahil wala tayong kapangyarihan. Pero imagine nyo, siguro pag panday lang ng bahay, siguro hindi pa kung major na problema, siguro hindi lang isang araw. Pero isipin nyo ng mabuti. Ang araw, bituin at mga planeta, ginawa lang ng Diyos sa isang araw. And nagkaroon tayo ng sentro, ang Earth nagkaroon ng sentro sa ating solar system habang umiikot ang mundo sa araw. And dito rin nagsimula, di ba, students, ang photosynthesis ng mga halaman na gumagawa ng oxygen, sumisipsip ng carbon monoxide at nagbibigay ng malinis at mabuting air. Ang buwan na mas maliit na ilaw ay tumutulong din sa pagkontrol ng mga alon sa karagatan, hinihila pabalik ang tubig at pinipigilan ang labis na pagdaloy nito. So nilikha ng Diyos ang kaayusan, ang control, may control sa mundong ito. And nakakamangha, hindi ba? Kung pagmamasdan natin ang nilikha ng Diyos. Sa loob ng isang araw, ang mga bituin na daan-daang beses na mas malaki kaysa sa ating mundo at milyong liwanag na taon ang layo, ay sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng bituin. And biglang nag-exist. Paano, sinabi dito ni Moses, great light. Malalaking mga tanglaw. And so we think, paano nalaman ni Moses na ito yung mga malalaking tanglaw? Mga great lights ang mga nilikha ng Diyos. You know, di ba, ang araw, napakalaki ng araw. Alam nyo, for those nga, hindi pa alam, just want to give this information. Ang napakalaki ng araw na kayang ilagay ang 6 na milyong buwan sa loob nito. Pero yung 6 million moons, kaya mag-eksakto sa araw. Kaya hindi nagkamali si Moses, great lights. Malalaking tanglaw. Dahil ang Diyos na lumikha ng araw at buwan, siya mismo nagbigay ng kaalaman kay Moses. So, mas malalaki pa ang mga bituin. Alam niyo, mas malalaki pa ang mga bituin kaysa sa araw. Halimbawa, ang bituing Antares ay kayang paglagyan ng 64 million na araw.
Wow, kahanga-hanga talaga ang creation ng Diyos. At ang bituing epsilon ay 3,000 times na mas malaki kaysa sa araw. Kaya totoo ang sinabi ni Moses, great light, God made great lights, malalaking tanglaw. Ngunit maraming tao, ito yung nakikita natin ngayon, maraming mga tao sumasamba sa bituin. Mga bituin. At lalo na pag New Year, binabase ang kanilang kapalaran sa bituin. Naayon ang kanilang buhay sa paniniwala sa sinasabi ng mga bituin. Nanilikha lamang ng Diyos. Naniniwala sa bituin, pero sa lumikha ng mga bituin ay hindi mas lalong pinapakinggan sa kanilang buhay. So, alam niyo yung tinutukoy ko, di po ba? Interesado sila palagi na magbasa ng mga horoscope. Alam niyo yun, di ba? Yung mga horoscope na Taurus, Cancer, ganyan. Mga horoscope. So, marami ang gumagawa ng desisyon base rito. At ito ay kasalanan. Bakit? May dalawang dahilan. Una, dahil sinabi ng Diyos na ito ay kasalanan, kinamumuhian ng Diyos ito. Isaiah chapter 47 verses 13 and 14. Wala kang magagawa sa kabila ng maraming payo sa iyo. Patulong ka man sa mga inaasahan mong mga astrologo. Ito yung mga bumabasa sa bituin, mga astrologers. Sa mga tao humuhula ng mangyayari bukas. Oh, yung mga nakikinig sa mga nanguhula, mga nagbibigay ng mga hula sa social media. Like, I've seen this itong babae na nagbigay ng hula na mangyayari sa Samar. Wow! And if you're listening sa mga hulang ito ng mga sa social media, niloloko mo ang sarili mo. So, batay sa, they are basing ang hula sa batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin. Sabi ni God dito sa Isaiah, batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin, sila ay parang dayaming masusunog kahit ang sarili nila ay hindi maililigtas sa init ng apoy, sapagkat ito'y hindi karaniwang init na pampaalis ng ginaw. And pangalawa, bakit na kasalanan na binabase natin ang ating buhay sa mga hula, sa bituin, o sa mga manghuhula? Nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya lamang pagdating sa mga hinaharap, pagdating sa ating buhay, at hindi sa mga manghuhula. Kapag iniisip natin ang creation ng Diyos, truly na namamangha tayo sa kadakilaan ng Diyos. Tama po ba? So lumikha siya ng, imagine nyo, lahat ng nilikha ng Diyos ay nasa tamang balanse. Di ba? Hindi tayo masyadong malapit sa araw para hindi tayo masunog. At hindi rin tayo masyadong malayo para hindi maging yelo. Sa kanyang kadakilaan at pagmamahal, iniligay niya tayo sa perpektong lugar upang mabuhay at masilayan natin ang kalawakan na nagpapahayag, sabi sa salita ng Diyos, ang kanyang nilikha ay nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Amen. Karapat dapat na purihin siya, sambahin, paglingkuran sa ating buhay. Now, let's go sa ikalimang araw, verse 20. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ang Diyos ng ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalimang araw. So, what we see here sa binasa natin, pinuno ng Diyos ang karagatan ng mga nilalang. So, may mga malalaki at may maliliit. Sunod na nilikha niya ang mga ibon sa himpapawid. And notice with me, malinaw na sa loob ng isang araw, ganap ng nilikha ang mga ibon. Okay? Mga hayop na kaagad ang nilikha ng Diyos. Hindi yung ano pa lang, na ipanganak pa lang. Mga ganap na ng mga hayop. Sinabihan sila ng Diyos na magpakarami at punuin ang lupa at karagatan. Sa muli, we see here ang record ng paglikha ng bawat hayop ay nilikha ayon sa sariling uri. And
Hindi totoo. Ang sinasabi ng evolution na ang isang uri ng nilalang ay maaaring mag-evolve sa ibang uri. Walang fossil na nakita na ang isang uri ay nagbabago mula sa ibang uri. Ay, ibig sabihin ko hindi pwedeng maging aso ang manok, maging aso ang manok or maging pusa ang daga. May kanya-kanyang uri. Hindi pwede ang unggoy maging tao. Diba? Yun yung sinasabi ng evolution. So, tinuturo ng teorya ng evolution ng isang uri ng ibon ay nagbabago at nagiging ibang uri. Hindi tinatanggap ng salita ng Diyos ito. At hindi nila tinatanggap ang salita ng Diyos. Hindi nila tinatanggap ang authority ng Biblia. So, they choose na maniwala sa mga paliwanag na walang katotohanan. So, maliwanag din sinasabi sa Genesis na ang bawat nilalang ay nilikha ng Diyos sa sarili nitong uri. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 25, sinabi po, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. So, kung nais po natin na malaman ang katotohanan, ibase natin palagi sa salita ng Diyos at hindi sa opinion ng tao. Amen? So now, let's go sa ika-6 po na araw. Verse 24 hanggang sa huling talata. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki, at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya ng ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Notice, hindi niya sinabi magkaroon ng tao. Ang pagkakagawa sa atin, tingnan niyo kamangha-maka. Sabi niya, likhain ang tao ayon sa ating larawan. So, ang pagkakaiba natin sa hayop, pag namatay ang hayop, wala na. Kasi walang kaluluwa ang hayop, okay? So, ang tao, tayo linikha sa wangis ng Diyos. May espiritu, may kaluluwa itong ating katawan. So, let's continue ayon sa ating likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mga mahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang sa isang lalaki, nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak. Punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Now, this is a context dito sa creation na nagsisimula pa lang ang tao. So, huwag niyong gagamitin. Sinabi ng Diyos, magpakarami kayo. So, hindi na applicable yata. Hindi pwede kung hindi mo kaya na is-supply pangangailangan. Hindi to applicable kasi ang context dito noon ay hindi pa marami. Okay? Kaya magpakarami. Ngayon, marami na. Okay? So, let's continue. Sana tayo. Verse 27. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang lungtian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. So sa 6th day, God showed the universe, ang ganda ng kanyang creation. So nauna niyang nilikha ang mga ibon, ang mga isda, at sa araw na ito nilikha niya ang lahat ng uri ng hayop, maliliit at malalaki, gumagapang at naglalakad. And according sa mga scientists, may mahigit 800,000 na uri ng insekto, 30,000 na uri ng isda, 9,000 na uri ng ibon, 6,000 na uri ng reptiles, 3,000 na uri ng amphibian, at 5,000 na uri ng mammal. Grabe. Talagang artistic ang Ginoo. Kahanga-hanga, malikhain ng Diyos. Lalo na kung pagmamasdan natin ang kanyang mga natatangit, kakaibang nilikha.
So, apat na ulit, you will notice, apat na ulit na in-emphasize ng Diyos na bawat hayop ay nilikha ayon sa sariling uri. So, pinapakita nito na ang mga hayop ay hindi nagpapalit ng uri. Ang bawat nilalang ay nagkakaroon ng anak na kapareho sa kanilang uri, ng kanilang uri. Walang isda na naging ibon. Again, so malinaw na taliwas ito sa theory ng evolution. So, bago ang huling araw ng creation, lahat ng nilikha at nangyari ay it's a preparation sa pinakamahalagang creation ng Diyos. Pinaka-special na creation ng Diyos. Alam natin kung anong pinaka-special na creation ng Diyos, hindi po ba? Ang tao, ang pinaka-special na creation ng Diyos. Ginawa ang lahat ng iba pang nilikha para maging tahanan at suporta sa tao. Now, verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Now, naiiba ang tao ang pagkalikha sa atin ng Diyos. So, sa pagkakataong ito, hindi niya sinabi na magkaroon ng liwanag, kagaya na sinabi niya magkaroon ng liwanag, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Kundi ang sinabi niya dito, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan. So, you notice here na nakikipag-usap siya, plural, gawin natin, let us make. Di ba yung us, plural? Hindi po ba? Let us make. Sinasabi ng iba na ang kinakausap daw ni God dito ay ang mga anghel. If I'm not mistaken, this is, I think, sinasabi ng mga Jehovah Witnesses. Or, again, may nagsasabi na kinakausap ni God ay ang mga anghel. So, kalarawan sana tayo ng mga anghel, hindi po ba? So, ang us, ang natin ay tumutukoy, ang word ay Elohim. Plural na salita pero iisang Diyos. 3 in 1. Alam nyo to, para sa parang kape, di na? 3 in 1. So, ang tao ay ginawa ng Diyos, hindi ayon sa kalarawan ng anghel. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Bagamat isa lamang tayo, isang tao, di ba? Kawangis ng Diyos, di ba? 3 in 1 gihapon ni. Hindi nga aton lawas, di po ba? 3 in 1, like sa Trinity. Binubuo ng tatlong bahagi. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang katawan, ito yung katawan natin ngayon. Ang kaluluwa is ito yung emotion, yung mind natin, yung nagpapasya, and matubang sa Ginoo one day. Yung espiritu, ito yung nagko-connect sa atin sa Diyos. Okay? Ito yung nagko-connect sa atin sa Diyos. So, ang Espiritu nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ngunit, nagkasala si Adan, naputol ang ugnayan ng tao sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus kay Nicodemus sa John chapter 3, you remember, you must be born again. Kailangan mong maipanganak muli. Ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo, hindi mo maintindihan sa laman lamang. Ito yung mga spiritual na mga bagay. May mga iba na hindi naiintindihan ito. Kasi ito yung spiritual, kailangan mong ma-born again. John chapter 3 verses 3 to 8, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pag muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi siya makakapasok, remember, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. So, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, na-save ka, naligtas ka, na born again ka, na ipanganak ka muli sa Espiritu. And so, dala na natin muli ang larawan ng Diyos. Tatlong persona sa iisang tao. Ngayon, let's go back dito sa Book of Genesis upang makita natin kung paano pinagkatiwala ni God ang pamamahala sa kanyang pamamahala sa creation. Pinamahala niya sa tao ang kanyang natatanging nilikha. Verse 26, balikan po natin, 2:31. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis.
Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. So, makikita natin dito na pinagkatiwala ni God sa tao pamamahala sa lahat ng kanyang nilalang. So, ang tao, again, natatanging nilikha ng Diyos. Nilikha para makipag-fellowship sa Diyos, makipag-ugnayan sa Diyos, upang magbigay ng kaluwalhatian o luwalhati sa Kanya. So, it's a good start. Napakagandang simula. Ngunit, we know, ang kasunod dito, hindi ba? Magandang simula. Pero if we will read na sa mga susunod na pag-aaral natin sa chapter 3, makikilala nila si Satanas, ang kaaway. And magkakasala sila or nagkasala sila and nasira ang mabuting nilikha ng Diyos. Now, sino makakapagligtas sa atin mula sa makasalanang katawan? Sabi ni Paul, sino makakapagligtas sa atin sa makasalanang katawan? Here's the good news, church. The only one that can save us sa makasalanang katawan na ito ay si Jesus Christ. Sa Book of Genesis, dito pa lamang sa Book of Genesis, dito, ipinangako na ng Diyos na mayroong binhi na sa balang araw, siya ay may papanganak, mayroong may isisilang na siya ang tatapak, siya ang tatalo sa dyablo. And indeed, na ang kaaway natalo, ang kasalanan ay natalo sa pamagitan ng kamatayan ni Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. So, dito sa Genesis, mayroong prophecy na about kay Jesus. Kung sa tingin niyo sa New Testament lang may Jesus, sa Old Testament may Jesus na pinupesiya patungkol sa Kanya. So, ipinangako ng Diyos ang Savior, and siya yung pag-asa natin sa ating buhay. Dumating siya, alam natin namatay siya sa cross para sa iyo at sa akin. And this morning, kung alam mo sa sarili mo na hindi mo pa sinusukong buhay mo sa Kanya, now is the time. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Isuko mo lahat sa Kanya. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. Dahil mas maganda na siya ang humawak sa buhay mo kaysa ikaw ang humawak sa buhay mo. Now, let me conclude this. Let me finish kung anong tinuturo sa atin dito sa binasa natin, sa creation ni God. Number 1, the creation of God proves about sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Nagpapatunay ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Again, let me remind you what I said earlier. Nasa tamang balanse ang kaayusan ng mundo. And it reminds us about sa katalinuhan ng Diyos at kapangyarihan niya. Inihanda niya lahat ng kailangan bago nilikha ang mga ibon, mga tao. Nilikha niya ng suporta para sa tao, sa hayop. At nasa ayos ang lahat ng pagkakaset up ng lahat ng nilikha niya, ang araw, bituin, buwan, at kahit ang pagkalikha niya sa mundo ay nasa perpektong lugar. Nagpapatunay na ang Diyos natin ay matalino. And huwag mong isipin na mas matalino ka kaysa sa Kanya. And that reminds us na to always na magtiwala sa Kanya dahil mas matalino ang Diyos, mas mataas ang Kanyang kakayahan kaysa sa atin. His ways is higher than our ways, sabi sa Isaiah. We have limitadong pag-iisip, pero ang Diyos ay hindi limitado ang Kanyang pag-iisip. So creation proves na walang hanggang karunungan ng Diyos at kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. In fact, sa Psalm chapter 9 verse 1, sinabi, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. As you see, outside, sa pagtingin mo sa kalangitan, again, the Bible says na ang kalangitan ay nagpapatunay, nagpapaalala about sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi dito sa Psalm 19:1, patuloy sa pagbasa, ang ginawa ng Kanyang kamay, pinapakita ng kalawakan. So, sometimes, gustong-gusto ko na
mag-meditate minsan, tingnan ang creation, and just spend time para lang purihin ang Diyos sa pamagitan ng pag-observe sa creation ng Diyos. And nagpapaalala about, Lord, tunay nga po na napaka-galing mo, napaka-makapangyarihan mo, Lord, napaka-dakila mo. And there are times na minsan may mga question kayo about kay God. Minsan dumadaan kayo sa mga problema. Just observe sa creation, sa sky, sa surrounding ninyo. That will prove na dakila, matalino, makapangyarihan ng Diyos. Amen? So, ang nilikha ng Diyos, it proves na siya po ay matalino, makapangyarihan, at He has good purpose sa iyong buhay. Nang nilikha niya ang bagay, hindi niya sinabi na, alam niyo yun na may trial and error. Sa atin may trial and error, di ba? Minsan nagkakamali tayo pagsulat, buburahin na naman natin. Minsan sa pag-drawing, pangit, burahin na naman. Pero kay God, walang trial and error. Pag siya'y kumilos, eksakto. Amen? Eksakto ang kanyang pagkilos. Wala siyang error, walang trial sa kanya. Palagi ang ginagawa niya ay perfecto, eksakto, perme. And same sa buhay natin kung pagkakatiwalaan natin siya sa ating buhay. Amen? Now, pangalawang bagay about sa creation ng Diyos. Ang creation ng Diyos ay kaloob ng Diyos sa tao. It's a gift for us. Kaloob ng Diyos. Ginawa niyang mundo, hindi para lamang sa kanyang kaluwalhatian, kundi para sa ating liwal. To enjoy the creation of God. I-enjoy natin ang nilikha ng Diyos. Siya'y generous, mabuti, at lahat ng mabubuting bagay ay nagmula sa Diyos. In fact, sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, sabi dito, God richly give us with everything for our enjoyment. See, ang Panginoon natin hindi killjoy. Gusto niya mag-enjoy tayo. Pero, mag-enjoy na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Okay? So, nalulugod ng Diyos na pagpalain ng tao at nais niyang tamasahin natin ang Kanyang nilikha. Amen? So, now, third, ang nilikha ng Diyos na ay nagdudulot sa atin ng pagsamba dapat. Pagsamba sa Diyos at pagpapakumbaba. As we see this creation of God, this should motivate us, should encourage us to worship God and magpakumbaba sa Kanyang harapan. Ang kanyang kagandahan at kadakilaan ng Kanyang ginawa ay nagdudulot sa atin dapat ng pagsamba at pagpapakumbaba sa Diyos. It reminds us na ang ating buhay dapat si God ang sentro ng ating buhay at hindi ang ating sarili ang sentro ng ating buhay. In fact, Psalm chapter 8, verses 3 and 4, the Word of God says to us, pinagbastan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? So, sa madaling salita, na kung saan tayo ay special na creation, mahalaga sa Diyos, kaysa sa lahat ng Kanyang nilikha. And so, ang isang nilikha, it point us to the Creator, sa lumikha ng lahat, and nag-uudyok sa atin na luwalhatiin ng Diyos, sambahin ng Diyos, parangalan ng Diyos sa ating buhay. And it reminds us na ang buhay ay hindi lang patungkol sa mga bagay dito sa mundo. May mas higit pa na mas mahalaga sa mga bagay dito sa mundo, kundi ang Panginoon, kundi ang Diyos. Sabi ni Solomon. Sabi ni Solomon, remember your Creator habang nabubuhay ka pa. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang nabubuhay ka pa. Maraming mga tao na ang kanilang focus sa mga bagay na lang dito sa mundo, mga distraction, mga business sa mundo, nakakalimutan nila na may mas pinakamahalaga sa buhay ng tao na dapat tagaan natin ng prioridad ng pagsamba at pagluwalhati. At yan ang Diyos. Amen? So, again, it points us to the Creator, and it should encourage us, motivate us to glorify God through Jesus Christ, ang Creator ng lahat ng bagay. In conclusion, ang paglikha ng Diyos, it point us na humanga sa karunungan ng Diyos, magalak sa Kanyang kabutihan. You notice, palagi sinasabi niya, God created this thing, so and so. Tapos pagkatapos na sinabi na lumikha siya ng ganito at lubos siyang nasiyahan. It was good. It was good. And He wants us to rejoice sa Kanyang kabutihan. Luwalatiin siya sa ating buhay. Luwalatiin pagkat dakila ang Diyos. And because of this, let's worship God palagi. Parangalan natin palagi ang Diyos na may pusong puno ng pagpapasalamat
and pusong nais magpasakop sa kalooban ng Diyos. Amen. If the creations submit to the Creator, tayo na special na nilikha ng Diyos, na naisin natin sumunod sa kanyang kalooban. Not because napipilitan tayo, because God is so good to us na gustong-gusto natin siyang sundin sa ating buhay. God is so loving, God is so gracious to us, na kung saan kusa nating sinusunod siya sa ating buhay, nais natin magpasako sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, Lord. Sa simula ng taon pa lamang nito, Lord, naranasan na namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, iyong kagandahang loob. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mong pinagpapala ang aming buhay. Patuloy ka nandyan para sa amin. Patuloy ka, Panginoon, nagsusustain sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Sa physical, sa emotional, higit sa lahat sa spiritual. Salamat na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Karapat dapat kang luwalhatiin, parangalan sa aming buhay. Panalangin ko po sa bawat isa. Patuloy po na namnamin ng bawat isa ang kabutihan mo, Panginoon. At ito ang mag-udyok sa bawat isa na ikaw ay pasalamatan, magalak sa iyong kabutihan, purihin ka, at magpasakop sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Diyos, na napakabuti mo. Sa iyo ang pagluwalhating kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.